Isang inosenteng tao, nakulong ng maraming taon. Isang kriminal na malayang naglalakad sa kalsada. Ito ba ang mukha ng hustisya sa Pilipinas? Kung ang batas ay para sa lahat, bakit may tila untouchable? Bakit ang mahihirap mabilis mahuli pero ang mga makapangyarihan tila hindi natutunan? Ayon sa GII, kritikal ang sitwasyon sa Pilipinas dahil sa karahasan na mula sa organized crime at terorismo ng mga grupong iniuugnay sa Islamic State. Sinaalang-alang daw ng GII sa pag-aaral ang sistema ng seguridad at katarungan sa bansa, pati na rin paggalang sa karapatang pantao. Magandang araw! Ako si Daniela Mercado at ating pag-usapan ang isa sa mga napakahalagang isyu ngayon sa Pilipinas. Ito ang kalagayan ng hustisya. Mahalaga itong pag-usapan dahil ito ang pundasyon ng isang maunlad at makatarungang lipunan. Ngunit ang tanong, naipapatupad ba ito ng patas at walang kinikilingan? Atin itong alamin ngayon. Sa papel, malinaw ang prinsipyo ng hustisya sa Pilipinas. Mula sa pangatlong artikulo, unang seksyon ng Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of laws. Kung sa Tagalog, walang sinuman ang dapat paparusahan ng hindi dumadaan sa tamang proseso. Ngunit ang tanong, Masakit, pero makalipas ang isang taon, bakit mailap pa rin ang hustisya? Martes sa Reporter's Notebook. ito ay isang pangunahing prinsipyo na nagsisiguro na ang bawat mamayan ay may patas na pandinig at hindi maaaring maparusahan o makulong na hindi dumadaan sa wastong legal na proseso. Ngunit ang tanong, sa realidad, maraming hamon ang kinakaharap nito. Tulad ng delayed na kaso, may mga kasong inaabot ng dekada bago marinig ang hatol. Isang halimbawa dito ang Maguindanao Massacre, kung saan inabot ito ng mahigit 10 taon bago magkaroon ng desisyon. Pangalawa, korupsyon at bias. Hindi natin maikakaila na may ilang opisyal na gumagamit ng kapangyarihan upang pagtakpan ang mga dapat managot. Tulad ng ang pera-pera system ay isang malungkot na katotohanan sa iilan natin. At panghuli, at ito ang kawalan ng access sa mga posibleng solusyon sa kalagayan ng hustisya dito sa Pilipinas. Una na rito ang pagdaragdag ng budget sa tao. Mahalagang magtalaga ng karagdagang pondo at abogado upang mas marami pa ang matulungan nito. Pangalawa, ang community legal teams. Mahalaga na magtayo ng mga legal assistance centers sa mga barangay para sa madaling access sa serbisyo. At pangatlo, ang partnership with law schools. Mahalaga na magtulungan ang mga law schools at PAW upang magbigay ng libreng legal na serbisyo. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may takso Gaya nga ng sabi ni Kuya Kim sa kanyang programang Ang Matang Lawin, magsimula tayong maging mapanuri, mapagmatyag at handang manindigan para sa tama. Kung may nalalaman tayong katiwalian, huwag tayong matakot magsalita. Ipaglaban natin ang isang lipunang may tunay na hustisya para sa lahat. Ikaw, kung tatanungin kita, ano ang pinakamahalagang reforma na sa tingin mo ang kailangan isagawa ng ating gobyerno? Huwag kalimutan mag-like, share at magkomento dito sa ating video. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Dahil sa isang bansang may tunay na hustisya, walang mahirap, walang mayaman. Lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan.